OFW, DW. Oh, praise the Lord po sa maikling sandali. 2 minutes, magpapasimula tayo sa ating gawain. Amen. Praise God. Hallelujah. At no kanila rin aliwat among kapatid. Yung yung iba po dito parang nasa ano Mapalaka. So, yung Alvaro family, yan, nasa Mabalacat po sila. Oh, praise the Lord. Okay. Okay, purihin po ang Panginoon at muli po, good morning po sa ating lahat. Amen po. Happy Sunday po sa atin. First Sunday of the month. Ano po? At purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nandito po tayo upang sambahin ng Diyos. Nandiyan na ba yung mga musician natin? Parin lang. Okay. Sige. Ready na kayo anak? Dito na tayo. Praise God. Hallelujah. Okay. Sige. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Okay? Sige. Ito. Buhay na ba ito? Buhay. Sorry. Sige po. Ihanda na po natin napindot ko ba? Ihanda po na po natin ang ating pong mga sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon. So, praise. Okay. Tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Wow, praise Jesus. Amen. Good morning po kareng bawat metong and i-welcome tala po rin kasibing tamo kasi first Sunday na naman po ning panibayong man and metong man na naman po yung milabas and bayo kaya po basa ning salita ng Lord. Buri kaya po share tang milyari po king event miya niyang last week po na sobrang may kay po balam makabless po uling tapin po kahit marakal po milyari na itang pilang oras po alang power Kenny mo pong in church pa po yung mituran tang medyo mangkain kami po may stress kaya po may lungkot kasi pilang weeks miya pong pagandaan and pag-practice itang event mingita tapos po bigla pong alos bong kapit na po ning Aldo, mila ko yung power. As in, kalami po, na po talaga mituloy. Pero, tapin po, salamat pa rin kayong Lord. Balam po, kinayan na kami na, dakal pa po, ay atin niya pong aliwang plano para kaya kami, para mituloy pa rin po ito. And, itapin po, mituloy pa rin, and salamat po kang, apong nita uling, petuluyan na kaya po kayong balena. Karin miya po, atuloy yung gawain mi and itapin po dakal pong mega 10 po kang brother Dennis po na sinopan na kami pong magkaikareng sound system na ayan itapin po basta po kang Lord ala po talagang masasayang ala pong imposible tuloy na pa rin po yung kain na po yung gawain na po ang po yung plano. Agad na kayo pong talakad and basan tayo po yung salita ng Diyos. Kini pong Romans 6 verse 23. Sabi na po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
purihin po ang salita ng Diyos. Awesome na po yung mag-open prayer po. Tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpapasalamat sa araw na ito, Lord God, na nandito na naman po kami, O Lord God, para magpuri, magpasalamat sa iyo, Lord God, na sambahin ka, O Lord God, ng buong puso, O Lord God. Lord, naway, O Lord God, patawarin niyo po kami, O Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord God. Para kanais-nais po kami na sumamba sa iyo, O Lord God. Linisin niyo po ang aming mga puso, O Lord God. Lord, ibaba mo kami, O Lord God. Lord, tanggalin mo, O Lord God, o pasagin mo, O Lord God, ang aming pride, O Lord God. Hallelujah. Salamat po ng marami, O Lord God. Salamat po sa mga blessing, O Lord God, na yung binigay, O Lord God, ngayong buong week na ito, O Lord God. Salamat sa pag-iingat niyo, O Lord God, sa amin, O Lord God. Lord, pinapanalangin po namin, O Lord God, ang aming mga kasama, O Lord God, dito, O Lord God, na papunta pa lang, O Lord God. Lord, ingatan niyo po sila, O Lord God. Dilayan niyo po sila, O Lord God, sa kapahamakan, O Lord God. Salamat po ng marami, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah po. So, tulad nga po ng sinabi po ng MC natin kanina, God is good and God is faithful. So, just wanna share po, isa pong paalala para po sa ating lahat. Yung story po ni Paul and Silas, nung nasa loob po sila ng prison. So, they were accused, di po sila makalabas sa presinto. Pero God is very faithful po sa buhay nila. And they still chose para po magpuri sa ating Panginoon. So ngayong umagang pong ito, tayo po ay magpuri. Amen po? Sige po, malakas na palakpak po para sa Panginoon. Malakas na palakpak para po sa Panginoon. And syempre po, let us worship in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Sige po, hallelujah. So ngayong umagang ito, sabi nga po sa kanta, sapat at higit pa. Ang Diyos natin ay sapat na at higit pa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po kayan. Palakpak po natin ang ating kamay. Tayo po, batiin po natin ang ating mga katabi. Magbatian po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo lahat, di matatakot sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi. Bubutinag sa pagsubok, ang kasama mo di nakatubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ang pagsama mo, di mapipigil sa pag-awit, at ikaw ay mabuti. Ang aking pasun, hindi ako kulang sa pagna, at higit pa, biyaya mo'y sa tanah, tumapaw sa pagna, at higit pa, sa lahat kong pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala na kang mahilig pa.
po, palakpakan po ng natin ang napakalakas ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sige po, patuloy po nating purihin at sambahin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We invite you in this place, O God. Ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo, God, na kami magpahinga, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Yes, Lord. We worship you, Jesus. Tunay, Panginoon, na ikaw ay sapat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan, ng aming mga problema, Panginoon. Ikaw ang aming mga sandigan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are, O God, the living God. You are our Father. Yes, hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Come on, church, let us worship the Lord. Panginoon, ang nais ko, ang kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanma'y di papabaya. Minsan pa po. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman, Panginoon, kailanman di pababayaan. Sa iyo lamang. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang. Let's sing Mananatili. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ang ngalan mo. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, sa ita mo'y panghahawakan. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong. Mananatili sa iyong lilim, Panginoon. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, oh God. Come on, church. Let us worship the Lord. Let us rest in His presence. Let us acknowledge the presence of the Lord in this place. Yes, oh God. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, we worship you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing ang papuri. Ang papuri ko
ay tanging sa'yo. Come on, let us exalt the name of Jesus. Let us sing with all our hearts. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, Panginoon, Papuri ko, sa'yo lamang, O God. sa'yo, Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Come on, let's worship the Lord. puso ko'y Hallelujah. For the very last time, ang papuri ko ay sa'yo, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Diyos. So, Jesus, tunay nga, Panginoon, napakasarap magpahinga, O Diyos, sa presensya mo. Hallelujah, Lord God. Come on, church, let us enjoy the calmness, the peace that the Lord is offering to you. Let us declare this morning na ang ating Panginoon ay tapat sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Hallelujah, Jesus. Kahit kailan, Panginoon, ay hindi ka nagkukulang. Ikaw ay sapat. Ikaw ay higit pa. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let us worship the Lord. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tapat na Diyos. At Ikaw ang aming Ama. Hallelujah. You are our Father, Jesus. Come on, let us open our hearts to Jesus. Let us take this opportunity para pumanumbalik ang ating init sa ating spiritual life. Sa lahat ng oras na tayo'y napapagod, tayo'y nanlalamig, in the season of dryness, the Lord is sufficient. Ang ating Panginoon ay magpo-provide ng way para sa ating pagbabalik. Hallelujah, Jesus. Come on. Come on, church. Let us open our hearts. Painitin natin muli ang ating relationship para sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us sing. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, yes, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Hallelujah. Ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man,
man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawinan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Let's sing, Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Jesus. Kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang sa aming mga buhay. Jesus. Tulad po sa lyrics ng kanta, O God, inibig mo kami, Panginoon, nang walang katumbas. Kami inibig mo, Panginoon, kahit kami hindi karapat-dapat. Kami inibig mo, Panginoon, even though we are not deserving of anything. Patuloy, O God, na iniibig mo kami. Ang iyong pagmamahal sa amin ay umaapaw. Patuloy, Panginoon, that we are worshiping you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Why don't you worship the Lord this morning? Worship the living God, for He is good. He is faithful. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Minsan pa po ating awitin, kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy, O God, na itinataas namin ang inyong pangalan. Maraming salamat, O God, sa inyong presensya. Masalamat, Panginoon, sa inyong peace, sa aming rest, Panginoon, na naranasan ngayong umagang ito. Patuloy, O God, na pupurihin ka namin. Patuloy, Panginoon, na itataas namin ang inyong pangalan. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Hello, hello. Praise God, hallelujah. Pantunan ko po ang salamin ko, nandito pala. Hallelujah. May nakita po akong dito. Yung pong mga magbe-birthday po ng buwan po ng March. Bago po nating basahin, nais po muna nating muling ipaabot ang ating pagbati. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po. At siyempre po, magandang umaga din sa mga kapatid po natin na sa kasalukuyan ay nanonood din sa online, nasa iba't ibang mga bansa. Totoo kaya yun, Pastor? Opo, may nanonood po sa atin. At siyempre, dito po sa Pilipinas, mini-message nila ako. Dito sa Pampanga, may mga nanonood din. Okay. At ito po yung mga magdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito. Buwan ng March. Siyam lamang sila. Totoo nga ba? Siyam lang. Okay, si Angel. Saan kasi si Angel? Yung dalaginding natin. Si Angel, anak ni Kumari kong Len ito. Okay, happy birthday anak nung March 1. And then si Naya. Nakaroon niyo Naya. Yun, si Naya. March 3. And then si Sister Shirley. Okay, sa March 11. Okay, tapos si Lian Jos Tarok. Anak ni Sister, ni Sister Ruth sa 15. 15 ba ito? Tapos hindi ko mabasa itong, Jayan po ito? Leanne? Jayan, okay. Kakaibang mga pangalan, si Jayan Tarok po, sa March 17. And then, syempre po, yung ating pong mayaman, tagahawak ng ating kayamanan, si Sister Nita po. Sister Nita sa March 20. And si Brother Oding. Nakuha niya yung Brother Oding at siya gulot. Sa March 24. And siyempre, ang kanyang may bahas si Sister LB, halos magkadikit po yung birthday nila sa March 26.
Kung sakali man po, mayroon akong hindi natawag. Meron po ba? Hindi ko natawag. Pakitaas po ang kamay. Ayun, Sister Jenny. Anong date, Sister? 25. Oo. So, happy birthday, kapatid. Baka mayroon pa. Wala na. O, sige, sige. So, sa inyong lahat, mga kapatid, happy birthday. At siyempre, baka mayroon din nanonood sa online. Birthday niya pala ngayon. Happy birthday rin sa iyo, kapatid. Okay. And muli, pasibayo po, welcome po sa bawat isa sa atin. Siyempre po, nais ko rin pong i-welcome yung kapatid po ni Sister Krishna. Ayun po, nandun po siya. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Ayun. At siguro po yun yung regalo niya sa Panginoon. Nahalala po niya yung yung pinag-aralan natin nitong mga nakarang araw. Yung bring your friends, mga relatives, yan, kasama sa pamilya, yon. Yun Sister Krishna. In-invite niya yung kanyang kapatid. In-invite ba o siya yung nagkusa, Sister Krishna? In-invite siguro, Salamat at sana, kapatid, hindi ito yung first and last, kundi sana ito yung first at palagian po nating pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Amen po. Praise God. Hallelujah. So, alam po ninyo, ang dami pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Sa buhay ko, sa buhay ninyo. No? Ako po, ang masasabi ko po, minsan nabanggit ko doon sa vlog ko Ha? Nag-vlog ka na rin po, Pastor? Opo, sana manalbay kayo. Sana mag-like kayo, Medyo komedyante nga lang yung aking doon. Parang pero seryoso po ako, bagamat parang nagpapatawa, medyo seryoso ako. Seryoso ako doon. Parang lang parang kasing tawag din, new image kumbaga. Okay. So, yun, napakabuti po ang Panginoon. Ako po, masasabi ko po, sa mga nakikinig, maging sa mga nakikinig sa online, napakabuti po ng Panginoon. Amen po. Parang malamya, napakabuti po ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Amen. Unang-una po, kung hindi po mabuti ang Diyos, wala tayo ngayon dito. Wala tayo ngayon dito. Isa yan sa kapahayagan na napakabuti po ng Panginoon. Actually po, mamaya, pagkatapos po after po ng communion natin, meron akong babanggitin sa inyo. No? Meron akong ipagtatapat sa inyo. Para kang, Pastor, para kang nandiligaw. Mayroon kang ipagtatapat. Opo, mayroon akong ipagtatapat sa inyo. At sana sasang-ayon kayo. Amen. Salamat sa 11. Okay, siyempre, pinakamahalaga sa lahat, pinakasentro ng ating pong gawain ngayong umagang ito, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Amen. At yun, bago ko pala i-share, bago tayo magbulay-bulay, nais ko rin pong idiin yung pagpapasalamat po sa gawain po ng mga kabataan nung nakarang linggo. Yan yung kwento ni yung Mr. Pogi natin dito sa church. Si Megs po yan. Ang ating Mr. Poging nabibless ako doon sa kanyang pagki-keyboard. Talagang sabi ko, wow, medyo marunong si Megs sa pagki-keyboard. No? So yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yun nga, kahit na walang power nung linggo, naawa rin ako sa mga kabataan nung linggo. Bakit kaninyo? So talagang, isipin po ninyo, ang tagal nga nilang pinagpapraktisan. Maging ang aking anak talagang alos araw-araw ang ingay sa bahay. Talagang tumutugtog, sinasabay niya yung mga kanta siguro. Yung mga kinanta nila, yun yung pinapraktis niya sa bahay, ingay. Pero siyempre, dahil tugtog sa Panginoon diba? Pa-practice. Kaya linggo, biglang walang power. Naka-design na, na po dito.
may mga gimmick-gimmick na sila dyan na siguro may mga pag-games pa sana siguro na Roxanne. Hindi na po natuloy. At ayun, medyo oras na langanin ng oras. Nagbuhat sila ngayon ng mga ilang instrumento. Dinala nila kasabahay ni Sister Nita. At siyempre, si Brother Dens, nagpasalamat si naalala si Brother Dens po. Matindi. Po. Dala niya yung kanyang service at yung kanyang dalawang speaker, dala na niya. At through doon sa kanyang effect, siya na rin po yung nagda-drums. Matindi, sabi ko. Wow, puri ng Panginoon ako. Ang ganda. Siyempre, yung open na tahanan po ni Sister Nita para sa gawain. At nagpapasalamat po tayo, siyempre, sa kanilang, una sa Panginoon, sa mga ginamit. At siyempre, huwag natin kakalimutan po through kay Sister Roxanne po bilang leader po ng mga kabataan. Ang ganda po yung ginawa. Opo. And then, susunod po doon yung kanyang mga nasa ibaba. Saka yung kanila naging guest speaker, si Ma'am Jamela. Wow. Pinahayag po niya ang salita ng Panginoon at sinasabi ko na habang nakikinig ako ng mensahe ng gano'n, nagmana yata sa akin si Sister Jamela. Nagmana yata sa akin, sabi ko. Bakit mo naman nasabi ng nagmana, Pastor? Medyo mahaba eh. Tama lang. Pero alam po ninyo, dagdagan ko yon yung medyo mahaba. Alam po ninyo, may nagsabi nga sa akin bago ko sa mensahe, may nagsabi nga sa akin, Pastor, ang haba ng gawain ninyo. Sabi niya sa akin, meron na rin po bang nakapagsabi sa inyo yun ng ganon? Marami na. Marami na siguro, no? Pero may nakapagsabi sa akin ng gano'n. Pero alam po ninyo, ganito ang pinagtanggol ko. Kayo nung sinabi na gano'n ang gawain natin, ang haba, umaabot nga ng mahigit 12. Naipagtanggol po ba ninyo? Baka sinabi niyo, oo nga, ang haba. Ang daming kwento ni Pastor. Ako minsan, mayroon akong espiritong microphonic spirit. Kapag nawakan kong microphone, parang ayaw ko ng bitawan. Pero alam po nyo, ganito. Minsan kasi ang pinapansin nila yung oras. Anong ibig nyo sabihin, Pastor? Yung salitang 12. Yung salitang 12. Yung oras na 12. Pero actually, nag-uumpisa tayo 10. Kaya nga kung titigil ka alas 11:30, 1.5 hours ang gawain natin. Napaka-iksi. Hindi ba ninyo napapansin? Nag-umpisa tayo ng alas 10. O sa amin, yung iba, ang aga nilang natatapos. Alas 9 pa, tapos ang gawa. Paano hindi matatapos ang alas 9? Nag-umpisa sila ng alas 7. Nagit po ninyo yung point? Nag-umpisa sila ng alas 7. Ilan oras sila? 2 oras din. At humihigit pa nga kung minsan. Sa kanila, umabot nga ng alas 10. O ilan yung oras nila? 3 oras tayo. Nag-umpisa tayo ng alas 10. Ilang oras tayo? Kuminsan nga, 11:45. Wala man tayong 2 oras. Ang tinitignan kasi nila, yung 12. Oo nga naman, oras di peligro, oras di kain, oras di tanghalian. Kaya siguro po, uling alam natin yung alanganing oras yung umpisa natin. Magbaon kayo ng Skyflakes. Amen po. Parang ayaw ninyo, ngumingiti lang kayo Pero sa totoo lang mga kapatid, kung akong tatanungin nyo, maiksi yung 2 oras. O yung 1.5 hours na gawain natin, maiksi po yun. Sa Biblia nga. Di ba? Isang araw. Amen po. Nakahanda na po ba tayong mag-3 oras? Hindi naman. Baka maging tingin nyo sa akin dito, litson. Kakainin ninyo ako. So, amen. Ganun pa mga kapatid. Ito, mag-umpisa na tayo sa ating gawain para makarami po tayo. Ito yung ating pong paksa ngayong umagang ito. Yung pag-uusapan po natin, ang kaligtasan ng kaluluwa. Opo.
Marahil yung ilang mga punto dyan, paulit-ulit na lamang sa atin, pero alam po niyo, napakahalaga po yung yung paulit-ulit sometimes. Bagamat kung minsan may nainis, yan na naman. No? Sometimes po, yung paulit-ulit parang paalaala yan. No? Paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Kung minsan mo nakakalimot tayo kaya ngayon, pagpalagay na po natin, parang isip-isipin na lang po natin, ay si Pastor nagpapaalala. Amen po. So, napakaigsi po. Maiksi nga ba o mahaba? Ang ating pong teksto ngayong umagang ito sa Romans chapter 6, verse 23. Amen. Pwede bang sabayan po ninyo ako sa pagbasa? 1, 2, 3. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na ating nabasa. Manalangin tayo sa mandali. Lord, i-bless mo po ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Panalangin po namin na gawin po ninyo itong kalakasan po namin, inspirasyon, Ama, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Lord, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin, kasama po ng mga na nandito, kasama po yung mga kapatid na sumusubaybay sa YouTube, sa FB, manabik po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Manabik po kami sa iyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Salamat po at nananalangin ko dahil pinapanalangin po namin na dahil kami ay nananabik, Panginoon, maging seryoso po kami. Pakinggan po namin ang iyong mga salita at walang sino mang makagambala sa amin. Yung focus po namin ay manatili, Panginoon, sapagkat nais po naming mapagpala. Salamat po, purihin na yung dakilang pangalan. Gamitin po ninyo ako, Ama, sa kalulhatian mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pasimula, alam po ninyo, ang kaligtasan po ng kaluluwa ay isang napakahalagang isyu sa buhay ng bawat isa. Amen. Ulitin ko po. Ang kaligtasan po ng kaluluwa ay isang napakahalagang isyu sa buhay po natin o sa buhay ng bawat isa. Alam po ninyo, kung ang isang tao ay hindi makakilala at matatanggap si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. Amen po. Alam po ba natin yon? Alam po ba natin na kapag ang isang tao, isang tao ay hindi niya natanggap, nakilala si Kristo sa kanyang buhay, mapapahamak yung kanyang kaluluwa? Ngayong umagang ito, mga kapatid, pag nilay-nilayan po natin ito, pag bulay-bulayan natin, Pastor, gaano nga ba kahalaga ng kaligtasan ng kaluluwa? Paano nga ba nangyayari ito? At bakit kailangan ito? Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sa mga gawain po natin sa OHB, lagi kong ipinapangaral ito. Ewan ko po kung nakukulitan na rin yung mga kasama ko, Pastor, lagi na lang ganyan. Ayaw po. Talagang lagi ko pong pinapangaral. Yung assurance of salvation, yung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, mayroon kang assurance. O dapat lang sa kaisipan natin, magkaroon tayo ng assurance of salvation. Yung bagang kaisipan na hindi tayo nag-aalangan kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, pupunta kaya ako sa langit. Kayo po, dumating na ang hukom ang ating pong Panginoong Jesucristo, nakahanda na po ba tayong harap sa Kanya? Amen. Parang nag-aalinlangan kayo Diba? May mga taong ganoon, yung puntong, siguro, kung darating ang Panginoon, maawain naman ang Diyos, siguro isasama ako. Alam po ninyo mga kapatid, gusto kong putulin yon. Yung ganong kaisipan. Dapat kung tinanggap mo ang Panginoon ng totoo sa puso mo, dapat angkinin mo, mayroon kang kasiguraduhan. Sayang nga lamang, hindi ko na ilagay sa ating kodigo
Kasi may kodigo ako dyan. Yung 1 John chapter 5, verse 13. Ano pong nakalagay dyan? Ewan ko nga po kung ala Jonathan din yung aking anak. Yung bilis si Jonathan, kababanggit ko. Abay, may pumasok. Ayun o, nasa likod sila. Praise the Lord. Parapakan nga po natin yung apat nating ano doon. Yung dahilan, kaya mayroon tayong napapanood, nakikita, yan o, sa ating monitor. Sila po yung dahilan. No? Hindi na ako kailangan magganito pa o. Nung araw kasi ganyan eh, di ba? Ayun o. Kaya mayroon tayong magandang tigtigan kasi yun. Basahin na po natin. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino yon? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ulitin natin yung pinakauna. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi tayo po bilang mga mananampalataya, hindi tayo nagbabaka sakali. Amen po. Tandaan po natin yon. Hindi po tayo nagbabaka sakali na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Hindi natin pinanghawakan, oy, totoo, mayroon ako kasi mabait naman ng Panginoon. Hali po. Tinanggap mo siyempre kasama na po yun. Mabait ang Panginoon. Ano po? So, kapatid, pagbulay-bulayan po natin ito. At darako na po tayo kaagad sa una po nating punto. No? Siyempre may kodigo tayo dyan. Nilagay po natin. So, sabi po natin dyan, pagpapala ng Diyos. Pastor, anong ibig po ninyong sabihin dyan sa pagpapala ng Diyos? Opo, ang ibig kong sabihin dyan, ang kaligtasan ay pagpapala ng Diyos. Dagdagan po natin, pagpapala o biyaya o kaloob. Kaloob ng Diyos. Pwede bang ipaliwanag ninyo, Pastor, kung anong ibig niyong sabihin, yung kaloob, pagpapala o biyaya? Siyempre, ito po. Ang pahayag na ang kaligtasan ay isang pagpapala ng Diyos ay nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi isang bagay na nakakamit ng tao sa pamamagitan ng sariling gawa o pagsisikap. Kundi isang, sabi ko kanina, din ko ito, regalo nga mula sa Diyos. Ang kaligtasan. Regalo mula sa Diyos na ibinibigay kanino? Sa atin. Sa mga nananampalataya. Bakit ito binibigay? Sabi ko nga, mahal tayo ng Panginoon eh. Siya po ay mapagmahal. Kapatid, speaking of biyaya, ano po? Pakiramdaman po ninyo ito. Biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi batay, ulitin ko muna yung first point natin. Pagpapala ng Diyos. Ang alin? Yung kaligtasan, kako kanina. Tandaan po sana natin yan. Kapatid, ang kaligtasan ay hindi batay sa ating sariling kabutihan. Sariling kabutihan. Kundi sa habag ng Diyos. Pastor, anong ibig niyong sabihin dun sa habag? Na nakakaramdama po ba tayo ng habag? Hello? Opo, nakakadama tayo ng habag, ano? Saan? Sa mga taong, Siyempre, sa mga kahabag-habag, yung mga hindi nakain, nakakita tayo kung minsan sa lansangan, talaga namang pong taong grasa, yun, nahahabag po tayo. Mayroon tayong nakikitang nagbubuhat ng pagkabigat-bigat kung ano-ano yun. Samantalang walang pa, naglalakad ng ganon. Kung magulang mo yon, kapatid mo, kamag-anak mo, mapapaluha ka siguro, mahahabag ka. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, itong habag na binabanggit po natin dito ay hindi po
yung pong habag dahil sa siya ay kaawa-awa. Ali po. Habag na hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. Habag po, hindi dahil mahirap ang kanyang buhay. Nahabag po siya sa atin dahil hindi natin kayang bayaran yung buhay na walang hanggan. Dahil yung buhay na walang hanggan ay hindi po natin makakamit. Dahil sa tayo ay mabait. Bagamat kailangan, sabi ko nga po noong nakaraan. Hindi natin kayang bayaran yung buhay na walang hanggan yan o yung kapahamakan ng ating kaluluwa. Ano po? Kaya ko nabanggit na ang tao po ay kahabag-habag. O ang ating pong Panginoon, kaya niya nabanggit, ang Panginoon po, nahabag po siya sa atin. Nahabag ang Diyos. Actually, may talata tayo dyan eh. Doon sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Okay, dagdag ko lang dito sa aking kudigo. Hindi natin ito kayang bayaran o paghirapan o pagtrabahuan, kundi tinanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po. Tinanggap natin ang kaligtasan na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko ba talaga nailagay yon, yung mga verse? Yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9? Parang hindi hindi ko ba nailagay? Hindi sa baba, yung verse 8. Ang sabi ko diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili o sa mga gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaloob nga ng Diyos eh. So, kapatid, ang kaligtasan ng kaluluwa ay biyaya ng Diyos. Dahil nahabag po tayo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, nahabag po siya sa atin. Nahabag po siya sa atin. Hindi dahil sa mahirap ang buhay po natin. Itong habag na binabanggit po dito ay spiritual. Amen. Regalo ng Diyos sa makasalanan. Amen. Sa ating pong teksto, binanggit natin kanina, sa Romans chapter 3, verse 23. But the gift of God, amen, yung regalo ng ating pong Panginoon, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo o pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na matay para sa atin. Paano naman nasabi yan, Pastor? Ayun, Romans chapter 5, verse 8. Pinag-aralan natin nung nakarang linggo, ano siya, namatay ang ating Panginoong Jesucristo kailan nung tayo ay mga makasalanan pa. Hello? Parang napakatahimik ninyo. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Okay lang po ba? Amen. Nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ang alin, Pastor? Sabi ko kanina, ang kaligtasan ay pagpapala o biyaya ng Diyos. Nagdadala ng buhay na walang hanggan. Kapatid, pansinin mo ito. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, kundi nagbibigay rin ng buhay na walang hanggan. Opo, nais kong idein ito. Ang kaligtasan po ay hindi lamang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Opo. Tandaan po natin kapatawaran ng kasalanan. Kundi, nagbibigay rin ng buhay na walang hanggan. Napatawad tayo sa ating kasalanan. Iba kasi yung napatawad ka lang ng kasalanan. Ano ngayon? Actually po, may mga nabibilanggo, di po ba? Nabibilanggo. Let's say, sabihin po natin na, life sentence.
O na ano ngayon, naparol, napatawad yung kanyang mga kasalanan, nabura na. Ano po? Ano ngayon? Bumalik siya sa kanyang pamilya. Kung mahirap ang kanyang buhay noon, mahirap pa rin. Hindi po ba? Sa spiritual po, sa ginawa sa atin ng ating Diyos at Ama, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, kakaiba po. Napatawad po ang ating mga kasalanan. Pagkatapos noon, binigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po nagtatapos doon sa puntong nahabag po siya sa atin. Hindi po nagtatapos doon sa kamatayan ng buhay, ang mga anghel, ang mga pagpapala mula sa Diyos. Dahil ito ay kanyang kaloob, hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang walang hanggang pagmamahal at biyaya. Sa totoo man lang din po, kung titignan yung ating pong mga sarili, ay hindi po tayo karapat-dapat. Opo. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga nahabag ang Panginoon. Nahabag po siya. Ginawa niya yung kanyang pagliligtas, hindi po sa gawa, kundi sa kanyang kahabagan. Kung ang pagbabasihan po sa kaligtasan po natin ay sa gawa, ay makalumusta mo. Bakit? Kasi maganakatamo ngayon eh. Mabait tayo ngayon, bukas mga kalawa, hindi na. Hello? Apo, hindi natin kaya. Biblical po, hindi tayo, ang tao po nagpumilit naman eh. Gumagawa rin siya ng effort eh. Gumagawa siya, kaya lang, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakaabot sa katuwiran ng ating Panginoon. Amen, hindi tayo nakaabot. Salamat sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Number 2, pangalawa na po tayo, tanging kay Kristo lamang. Ang alin, Pastor? Siyempre, ang kaligtasan. Amen. Tanging kay Kristo lamang. Ang pahayag na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang ay isang mahalagang katotohanan sa Biblia na nagpapakita na si Hesus Kristo lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Opo, idiin ko po yun. Yung pong si Hesus Kristo lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Katulad ng binanggit ko na po kanina, relihiyon o sino mang tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit doon sa krus. Ibig po bang sabihin, Pastor? Yung pong mabuting gawa, yung pong relihiyon, ay o sino mang tao, hindi na natin kailangan? Hindi naman. Apo, hindi naman. Kailangan natin yon. Pero nais ko lang pong ulitin, hindi tayo gumagawa para maligtas, kundi gumagawa tayo dahil ligtas na po tayo. Naunawaan na po natin yun, Kaya tayo ngayon, ay, ang bait-bait niya, oh. Hindi ka mabait. Hindi ka nagpapakabait dahil para maligtas. Hindi po. Mabait ka dahil ligtas ka na. Amen po. Relihiyon. Kailangan natin yan. Yung kawang gawa. Kailangan natin yan, kapatid. Pero sabi ko nga, hindi natin ginagawa ang mga ito para maligtas. Ginagawa natin ito dahil tayo po ay ligtas niya. Pastor, pwede bang pakipaliwanag yung punto na tanging si Kristo ang daan? Kunyari, hindi pa ninyo alam. Alang-alang po yung mga nanonood sa atin ngayon, sa YouTube, sa Facebook, malalaman nila ito. Si Kristo ang tanging daan. Bakit? Kasi nga sinasabi po, John chapter 14 verse 6, daldal ng talata ito, no? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, walang ibang daang patungo sa Diyos kundi si Kristo lamang. Amen po.
Amen. Kaya nga po, burahin po natin yung kaisipan na mayroon pong iba't ibang daan. Kumbaga sa bahay po, mayroong iba't ibang hagdan. Yun din ang tungo. Mali. Sa literal po na bahay, kung ang pinag-uusapan, tama. Ano po? Pero kung ang pinag-uusapan po, spiritual, mali po. Mali. Paano mali, Pastor? Mamaya po, makikita natin. Ang kanyang dugo ang naghugas ng kasalanan. Sino po? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tanging sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Meron ka bang verse, Pastor? Siyempre. Ano po? Hebrew chapter 9, verse 22. May kudigo tayo dyan. Ang sabi natin dyan, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang ano. Siyempre alam ninyo, pwede na ninyong sundan. Pagbubo ng dugo. Amen. Ang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo maliligtas ng kung sino-sino pa man. Ay itang amanwadang tagapamagitan, kapamilatan. Siyempre kung turo ng tao, tama sa kanila yon. Pero ang turo kaya ng Biblia, ganun din kaya? Ang turo ng salita ng Panginoon, ganun kaya? Ali po. Ali. Ito na yung binabanggit ko kanina. Siya lamang ang itinakdang tagapagligtas. Gawa, chapter 4, verse 12. Ano pong binabanggit? O yun na. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Banggitin na natin lahat yung mga hindi natin kayang banggitin. Una na lang ako dito. Ako meron akong binabible study, sinisel group diretsaan kong sinasabi. Hindi ka maililigtas ni Mary, kako. Mayroon kasi niyang ang laking santo. In respect doon sa paniniwala niyo, yun paniniwala ninyo, no? Yung iba. Pero diretsaan kong sinabi doon sa ang laki kaya. Pastor, sabi niya, ibig bang sabihin yung aming pinananampalatayanan ay mali? Sabi niya tanong niya ito. Ang sabi kong diretsaan, opo. Biligyan ko nga siya ng halimbawa Sa isang botelya, sabi ko, sa isang botelya ng gamot ng kuko. Baka hindi munawaan yung mga nakikinig sa Facebook. Ano ba yung kuko, Pastor? Yung inuubo. Inuubo. Gamot sa inuubo. Di ba? Alin ang nakapagpapagaling? Yung lalagyan o yung nakalagay? Di ba? Siyempre, yung nakalagay doon. Yung bang bote o yung nakalagay sa bote? Siyempre, yung nakalagay sa bote. Yun ang nakapagpapagaling. Alam mo ba, sabi ko, si Mary ay ginamit ng Panginoon. No? Na para may panganak ang tagapagligtas. Yung lumabas sa kanya, yun ang nagdiligtas. Hindi yung pinanggalingan. Opo, Pastor, si Mary ba? Diba sinabi ng Biblia, pinagpala sa higit, siya ng higit? Opo, tama po yun. At dapat nating irespeto si Maria. Dapat nating igalang at angkinin at kilalanin yung katawagang binanggit po ng isang anghel ng Panginoon. Pinagpalang higit sa mga babae. Bakit po? Lagi natin binabanggit yan. Ano po? Sa bakit mapalad si Mary? Sa dinami-dami ng mga babae sa balat ng lupa. Nandyan si Sister Lagyo. O si Mrs. na lang. Nandyan naman si Sister Leia. Bakit hindi siya ang pinili?
Dami ng mga babae. Pwede naman si Sister Leia eh. Di ba? Bakit hindi siya? Actually, lahat ng mga babae dito pwede naman. Pero ang pinili ng Diyos at Ama, si Maria. Di ba mapalad? Mapalad niya po. Kaya dapat nating irespeto. Pero, yung higit po doon, ay hindi na po. Kapag sabihin mong, siya ang magliligtas sa akin, siya yung mamamagitan sa akin, saan sa Biblia? Wala po. Bagkos sinabi ni Maria sa John chapter 1 verse 46, kung di po ako magkakamali, binabanggit po doon, nagagalak ang aking puso sa Panginoon na aking tagapagligtas. Maging po si Maria ay kinikilala po niya bilang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo, kapatid. Kaya nga po, kagalang-galang. Opo, dapat nating irespeto. Pero higit pa po doon, kung ang pinag-uusapan na ay kaligtasan, tanging kay Jesus lamang. Kasi ulitin ko po, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Hapo, wala nang iba ang Panginoon. Kaya nga po ang turo natin, tandaan po ninyo ito, tanging kay Jesus. Gusto mo ng kaligtasan? Kung ang pinag-uusapan spiritual, tanging kay Jesus, wala na pong iba. Wala na pong iba. Natutuwa tayo sa kanilang mga aral. No? Sa kanilang mga aral. Katulad pa ng mga tinawag na mga santo, mga alagad ng Panginoon, natutuwa po kaganda ng mga aral nila. Pero, ang kaligtasan ay tanging kay Jesus. Hindi sa mabubuting gawa, katulad ng binanggit ko na po kanina sa una, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At, pakinggan po niyo ito, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang katunayan ng kaligtasan. Pastor, mapapanaligan pa yung binabanggit ninyo. Opo, mapapanaligan. Bakit naman, Pastor? Nabuhay ang Panginoong Hesukristo eh. Kung hindi nabuhay ang ating pong Panginoong Hesukristo, sa mga binabasa natin tuknang tana po. Nagsasayang lang tayo ng pagkakataon. Mamamasyal na lang po tayo. Magpapakasaya. No? Pero hindi po ganun eh. Sinubliya pong pasibayo. Nabuhay na pong maguli ang ating pong Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 15 verse 17 to 20. Pastor, babasahin papabunin niya ng haba. Opo, basahin natin. Kahit medyo mahaba, parang nag-iba-iba anak. 1 Corinthians chapter 15 verse 7. Basahin ko lang na mabilis. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Tignan po ninyo. Napansin po niyo mga kapatid, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sa Kapampangan na kasi walang katuturan. Walang silbi. Walang silbi ang ating pong pananampalataya. Kaya lamang po may silbi. Amen po. May katuturan po. Bakit? Nabuhay na muli ang Panginoong Hesukristo kapatid. Tuloy natin. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Sayang. Sayang. Sayang yung mga pagsisikap, sayang yung mga pagpapagal, sayang yung linggo-linggo nandito tayo sa church. Binubola lang tayo ng mga nangangaral. Pero hindi po ganun, kapatid. Sapagkat katotohanan, nabuhay po ang Panginoon. At ano pa? Ito na ba yun? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito, lamang tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa lang natin daw ay dito lamang, ay hindi naman po ganun. Ano po? Kaya nga po, mapapalad tayo Kaya sinabi niya,
pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Nananalig po sa Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede ba natin pasalamatan at palakpakan ng Panginoon Diyos dyan? Amen. Glory to you, Lord. Hallelujah. Kaya nga po sabi ko sa aking kudigo, walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya ang tanging daan tungo sa Diyos, ang tanging alay para sa ating kasalanan, at ang buhay na nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong para sa atin ay, sabi ko po dito, gusto ko nga pong kunin po yung pansin ng mga kapatid po natin sa FB. Ano po? Yung mga kapatid natin na nasa FB, yun po sila. Mga kapatid na nasa FB, yung mga kapatid na nanonood sa YouTube. Ayan. Kayo po, pinapanood po ba natin yung mga post ni Brother Jonathan sa FB? Ay, malapit na tayong mag-60. Isa na lang. Kaya mag-subscribe naman kayo para mag-60 na tayo. 59 na, chinik ko nung nakarang araw. Ay, may nadagdag na 2. Mag-subscribe naman kayo at siyempre like and share. So ito ngayon yung hamon ko, maging po sa mga kapatid natin na nasa FB kapatid na nasa FB. Tinanggap na ba natin si Jesus, ang Panginoong Jesus bilang tanging daan patungo sa kaligtasan? May mga pagkakataon ba na tinatangka nating hanapin ang kaligtasan sa ibang lugar? Tulad ng mga relihiyong, ritual o mabubuting gawa? Mabibigo ka lang doon, kapatid. Inulit ko po, ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. So, kapatid, tanggapin si Kristo sapagkat siya lamang ang daan ng kaligtasan. Last na but not the least. Number 3. Ano kasi number 3 natin? Nagdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Nagdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Ang alin? Pastor? Ang hindi pagkilala kay Kristo bilang Panginoon. No? Kapag hindi mo kinilala si Kristo bilang Panginoon, kapag hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, kapatid, inuulit ko po, nagdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Kapatid, maraming tao ang hindi nagbibigay pansin sa Panginoong Yesus. Maraming tao ang tinatanggihan siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit alam po ba ninyo, ayon sa salita ng Diyos, ang hindi pagkilala kay Kristo, sa Panginoong Jesucristo, ay nagdudulot ng walang hanggang kapahamakan. At una na po dito, ano po? Walang buhay na walang hanggan, o walang buhay na walang hanggan ang hindi kumikilala kay Kristo. Sa John chapter 3 verse 36. Abay ko, pagkatindi-tindi po nito, mga kapatid. Ang sabi po niya, anong sabi? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tigil muna tayo. Sumasampalataya po ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid po na nasa FB, ayun Sumasampalataya po ba kayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid na nasa FB? Ang sabi po, may buhay ka na walang hanggan. May buhay. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Hindi ako nananakot, kapatid. Hindi ko ito salita. Salita ito ng ating Panginoon. At siyempre, serious po tayo dito.
Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Kaya't ang pagtanggi, idinidin ko po ito, kaya't ang pagtanggi sa Kanya ay nangangahulugan ng hindi pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, huwag mong tanggihan ang Panginoon. Amen? Huwag po nating tanggihan ang Panginoon. May hatol sa mga tumanggi kay Jesus. Sino sa atin dito gustong tanggapin ng Panginoon? Siyempre, lahat naman tayo tumanggap na sa Panginoon, po. Pero baka mayroon pang wala, ay baka mayroon pang hindi tumanggap sa Panginoon. Kapatid, mamaya po, prayer of acceptance po tayo. Ano po? Sa mga kapatid na nasa 8B, mga kapatid, mamaya po, mag-prayer of acceptance tayo sa Panginoong Hesus. Sana huwag kang tumanggi, kapatid. Amen po. Sana huwag po tayong tumanggi. Kasi po ito yung babala, no? John chapter 12 verse 48. Ano ang sinasabi po niya? Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap ng aking mga salita. Alam po ba niyo kung sinong nagsalita po dito? Ang Panginoong Jesucristo mismo. Opo, ang nagtatakwil sa akin, at hindi tumatanggap ng aking mga salita. Katulad dito ngayon. Ano po? Binabanggit po natin, pinapangaral. Ay may isang hahatol sa Kanya. Anong ang hahatol? Ang salitang aking sinalita, ang siyang hahatol sa Kanya sa huling araw. Ano yung huling araw na binabanggit mo, Pastor? Siyempre yung paghukom. Lahat tayo, mga kapatid, ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ito katulad ng tanong ko sa atin kanina, kung harap na ba tayo sa Panginoon, handa na po ba tayo? Mayroon ba tayong taas noon na tamo po kakarog-karog? Naniniwala po ako, na kayo kakarog-karog. Pagka humarap tayo sa Panginoon. Ano kasi, ang ibig sabihin mo, Pastor, doon sa kakarog-karog? Kapampangan ba yun o Tagalog? Kakarog-karog. Tama ba yung kapampangan ko? Parang kakaiba, no? Basta kakarog-karog. Natatakot, parang nanginginig. Nanginginig. Na humarap sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi nga, hindi tayo tiyak. Ulitin ko po, paano kasi natin masisiguro na tayo ligtas? Ano kasi yung verse natin? First John chapter 5 verse 13. Salamat sa 11. Dapat po memoryado po natin yun. Ano po? So, tuloy po natin. Ang pagtanggi kay Kristo ay nagdadala ng hatol sa araw ng paghukom. Ang taong tumatanggi, pakinggan po niyo ito, mga kapatid. Ang taong tumatanggi kay Jesus at sa kanyang mga salita ay may haharapang paghukom sa huling araw o haraping paghukom sa huling araw. At ang mismong mga salita ni Jesus, ang kanyang mga turo at utos ang magiging batayan. Opo, yan pong magiging batayan. Hindi ka naniwala sa salita ng Panginoon, magdusa ka. Hindi ka naniwala eh. Minsan binabanggit. Bira ko nang banggitin ito eh. Pero pahintulot yung banggitin ko. Ano po? Yung maniwala ka, kahit na hindi totoo. Kaya totoo kasi eh. Ano po? Maniwala kahit hindi totoo, walang mawawala sa iyo. Pero kung hindi ka naniwala at totoo pala, makalunos ka. Anong ibig mo sabihin sa makalunos, Pastor? Tagalog kami, Ilocano kami. Nanonood kaya yung nanay ko? Ang ibig sabihin nun, kawawa, makalunos. Ano po? Kawawa. Paano natin mahadlangan yung pagiging kawawa? Manampalataya tayo. No? Hindi po yung pagkatapos ng buhay na ito. Ang hantungan ng hindi kumilala kay Kristo, yung mga hindi naniwala, yung hindi kumilala kay Kristo, ay walang hanggang kapamakan. Bakit mo naman nasabi yan, Pastor? Maliwanag ko yung verse, ay wala, hindi pa po pala yan. Pahayag chapter 20, verse 15. Ayan o, ang tindi nito.
itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ulitin ko po, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tanong ko ngayon sa bawat isa. Tanong ko ngayon sa iyo, kapatid na nasa FB. Ha? Nakasulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Kayo po, nakasulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Baka hindi pa. Siguraduhin natin mamaya. Alam po ninyo, ito sasabihin ko kapag ka tinanggap mo ng totoo sa puso mo si Kristo, isusulat yun sa pangalan mo, sa aklat ng buhay. Sa kabaliktaran nun, kung hindi nakasulat, makalunos ko. Mag-swimming ka sa apoy at asopre. Binabanggit sa Biblia, pangalawang kamatayan. Yung mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay mapapahamak magpakailanman. Mahirap po yun, kapatid. Mga kapatid, bilang pagtatapos ko na po, tignan po ninyo, masyadong maaga, patagalin ko pa yata. Wala pa tayong 2 oras. May nagtanong mo sa akin eh. Gusto nyo, pahabain pa natin ng konti. Wag na, Pastor, kasi mayroon pa tayong komunyon. Kapatid, pakinggan po ninyo ito. Ang hindi pagkilala at pagtanggap kay Kristo ay nagdadala ng walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan, kapatid. Wag nating gawing biro. Sapagkat siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Hamon po sa bawat isa. Sa bawat isang nakikinig. Habang may pagkakataon pa. Amen. Habang may pagkakataon pa, kilalanin, tanggapin si Jesucristo o ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Upang makamit, siyempre po, ang buhay na walang hanggan. Amen po. Sino sa atin dito gustong tumanggap sa Panginoon? Tinanggap na po namin, Pastor. Tinanggap na po. Anong sasabihin natin? Praise the Lord. Tinanggap na po natin. Di po ba? Magbakasakali po tayo. Ipagpipray po natin yung mga hindi pa po tumanggap, maging po sa mga nasa FB. Anyways, mayroon pa dito na hindi pa tumanggap sa Panginoon? Gusto kong ipag-pray. Tayong lahat, mag-pray po tayo. Mayroon po bang hindi pa tumanggap sa Panginoong Jesucristo dito, nung bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay? Pwedeng itaas ang kamay? Mayroon pa? Wala na, no? Lahat tayo tumanggap. Ano po? Alang-alang po sa mga kapatid po natin na nandun, sa FB, nanonood. Samahan natin sila. Ipag-pray natin sila. Tanggapin nila ang bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Sakali man, kapatid, nag-aalinlangan ka sa pagtanggap mo sa Panginoon o Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo noong araw, pwede mong ulitin ngayong umagang ito. Bigkasin mo ulit ang panalangin na ito. Samahan po ninyo ako, sundan lang ninyo ako sa maikling panalangin na ito, mga kapatid. Panginoong Hesus, sige po, ulitin natin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Ulitin natin. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pumasok ka. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo
ang lahat ng aking mga kasalanan at isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa mga kapatid na sa oras na ito, tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat po at nananampalataya po kami. Ang kanilang pangalan, ang aming mga pangalan, Panginoon, ay nakatala na sa iyong aklat sa kalangitan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa aming pong pagwawakas, salamat po sa iyong dakilang biyaya ng kaligtasan. Naway, patuloy mo po kaming gabayan upang matulungan sa pagpapahayag ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng tapang upang maiparating sa iba ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Kami po ay nananalig sa iyo at tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa iyong pangalan, kami po ay nag-aalay ng aming buhay. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba, pagsisisi. Salamat sa iyong dakilang biyaya sa kaligtasan namin na hindi kayang bayaran. Panginoon, inaamin namin na kami ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Ngunit sa kabila ng aming mga pagkukulang, pinili mong iligtas kami. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na siyang nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay mapalaya sa kasalanan. Oo, O Diyos, ipaalala mo sa amin na walang ibang daan ng kaligtasan kundi si Kristo lamang. Huwag nawa kaming malinlang na mga maling katuruan na nagsasabing may ibang paraan bukod sa Kanya. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya upang maigpit naming panghawakan ang katotohanan ito. Panginoon, sa oras na ito, ipinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Buksan mo ang kanilang mga puso upang makilala kanila, tanggapin kanila, Panginoong Hesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At nanalangin po kami sa umagang ito, gamitin mo kami upang maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng iyong pag-ibig at kaligtasan. Sa oras na ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Gabayan po ninyo kami. Gawin po ninyo kaming patutuo sa iyong pagmamahal. Ama, lingapin po ninyo kami, yakapin po ninyo kami na yung dakilang kapangyarihan. Ama, ibinubukod po namin ipanalangin ito. Yung mga kapatid po namin na may karamdaman, pinagpipray po namin sila, Panginoon, pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Naniniwala kami, Panginoon. Mayroon kang binanggit sa iyong salita, ikaw noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, kung paano nagpagaling ka noon, naniniwala kami, magpahanggang ngayon, patuloy kang nagpapagaling. Inaangkin po namin ito, Panginoon. Sa mga kapatid ko, Panginoon, heal them, Father God. Pagalingin mo sila, Panginoon. God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh Jesus, pagalingin mo po mga kapatid na ito. God, salamat po, salamat. Manalangin ko po, Panginoon, ang mensahe na ipahayag. Gawin mo pong ito ang inspirasyon at paalala sa amin. Huwag mong hayaan na mawala sa aming isipan ng mga aral na ito. Magamit po namin ito sa aming patuloy na pagtaag sa landas ng pananampalataya. Salamat po, purihin na yung dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, makakaupo na po tayong lahat. At darako po tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating gawain ngayong umagang ito. Now is first Sunday, tayo po ay magkakaroon po ng komunyon at kulturang Assemblies of God po, mga lingkod ng ating Panginoon na mga Assemblies of God. Mayroon pong Holy Communion every first Sunday. Tinatawagan ko na po yung mga kabataan po natin. Mga anak, dito po kayo. Magkakaroon po tayo ng komunyon. At habang inihanda po ang ating pong mga komunyon, ito yung ating mga elemento na ating pong pagsalusalan. Maikling ano lang po, pahayag. Hindi po ito, thank you, Mrs. Okay po, habang hinahanda po nila yung ating pong mga offering, yung ating pong mga sa komunyon, ibasa ko po ang salita ng Panginoon. Pakinggan po ninyo ng mabuti ito. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo, umampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kinikilala po namin, Panginoong Hesus, ang iyong ginawa doon sa krus. Salamat po. Binanggit po ninyo sa iyong salita dahil sa pagbubo ng iyong dugo, pagkasugat, naugasan at kami nagsigaling, Panginoon, sa aming mga espiritual na buhay. Panginoon, tanggapin po namin ito at hayaan po ninyo na sa pamamagitan ng aming pagtanggap nito, maranasan po namin patuloy na maranasan po namin ang mga kamangamanghang gawa mo sa aming po mga buhay. I-bless mo po ang aming mga anak na maglilingkod sa amin sa gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, paglilingkuran tayo ng ating mga anak sa gawain na ito. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Okay. Sige na. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We praise your name, O God. Hallelujah. Kapatid, paalala ko lang itong tinapay at ng saro na ating tatanggapin, hindi po ito literal. Ha? Ito ay mga simbolo. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon na nasugatan sa krus ng Kalbaryo. At ito namang
laman ng saro, maliit na baso, ay simbolo po ng dugo ng Panginoon na nabuo sa krus ng Kalbaryo. At may pahayag ang Panginoon Diyos dyan at napakabuti po, bahagi po ng ating napag-aralan kanina. Dahil sa pagbubo ng dugo ng Panginoon, nahugasan ang ating mga kasalanan. Amen po? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 58, ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen. Pansamantala po, glory to God. Natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. But wag muna po tayong alis. Upo muna po tayo sapagkat atinta mo pong offering. And after that, after the offering ay mayroon pong ewan ko po kung sasayaw o kakanta po ang mga bata. Sige. Habang kinukuha po ang ating mga kaloob, ang mga bata po ay magpe-perform sila. So, mananalangin na po si Megs para sa mga offering. Duko tapot manalangin. Yes, O Lord, muli magpasalamat kami kay Ngaldong ini, O Lord, na maging successful yung gawain mong ini, O Lord. And pag-priming malikom kini, O Lord, na makasawp yo para mapasanting niya pa yung ministry mong ini, O Lord. Gabayin niyo kami kay Aldoldo, O Lord. I-bless you kami, O Lord, King Aldoldo. Ika mamiya kalakasan kaya kami, O Lord. Ika mamiya katalinuhan karembawad metong, O Lord. And ito mo po yung pag-pray me, O Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, mayroon pong performance sa mga bata. Sige po. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kids. Amen, amen. Hallelujah. Let us love one another. 1 John 4:17. We love because He first loved us. John chapter 4 verse 19. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see
araw sila man din, sila yung papalit sa atin. Okay? Hallelujah. Bakit tinawakan mo ang uso mo, Pastor? Siyempre masakit ang ngipin ko. Kanina po, may binanggit po ako sa inyo na ako'y magtatapat sa inyo. Bilang pagwakas ko na ito, mayroon akong aaminin. Noong nakaraang mga buwan, ano ba yun? Padan mo na, bro. Ba't masot ka ng wallet, Pastor? Oh, hindi naman ako asot ng wallet kung walang ibig sabihin nun. Ano po? Noong nakaraang araw kasi, tungkol po sa yung ating pong ito. Nanghihiram lang tayo. Salamat sa ni kagandang loob po ni Brother Dance. Meron tayong ginagamit. Pastor. Ito. Meron akong hawak na may hindi na pong karamihan. Meron pong isang kapatid, yung pong biyanan po ni Sister Berna. Ayun po, Sister Berna. Nalaman po niya na nangangailangan po tayo ng speaker. Nag-post po ako ng speaker na ang halaga po niya ay humigit kumulang sa 11 to 15,000. Siguro yung 11 baka pwede na. Pero isa lang pala yun. Isa lang pala. No? So ito po yung ibinigay sa akin from salamat po doon sa biyanan po ni Sister Berna. No, pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Yun. 6,000 po ito. Kaya po yung gusto kong ipagtapat sa inyo ay yung punto na pakiusap. At alam ko madali lang sa inyo ito. Nababasa ko ng isip mo, Pastor. Opo, tama ka. Patak-patak po tayo. Tulong-tulungan na. Madali na lang po ito. 11 lang. 11 to 15,000. 11 baka makabili na tayo. To 15,000. Dagdagan po natin ito. Mga kapatid. Ako, wag nating lakihan. Ako po, mamyen akong 500. Magkano ka? 500. Wag nating masyadong lakihan. Baka sumobra. 500 na ako. Ito, iabot ko na ito, 500. Ngayon, kindly po siguro, dahil kami po yung bibili po nito, paano kasi nito? Ibigay po natin kay Sister Nita, kay Sister Auring, yung dalawang nanay po natin. Yun po, nagbigay na po si Sister, yung po, sa likuran po ninyo. Yan. Sister, po. Wag nating masyadong lakihan. Pero ini-amount din. Pastor, kami lang po ba na mga nakakatanda? Yan si brother. Kami lang po ba na nakakatanda? Hindi po. Maging po sa mga kabataan. Amen po. Okay lang po ba sa inyo yan mga kabataan? Bawasan niyo yung load ninyo ngayon. Ini-amount. Po. Salamat po. And then, hindi naman po biglaan, siyempre. May mga kapatid naman dito, nagkataon, wala talagang dala. Marahil sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo po na yan, yung linggo na yan, kindly po ipaabot po natin kay Sister Nita, ampong kay Sister Auring. Nasa mabuting kamay yan. Huwag kayong mag-alala kay Sister Nita. Baka sasabihin, ihano ni Sister Nita. Hindi po. Ayan yung nasa likuran niya, sinusulat niya. Hindi makakatakas. Sila po kasing tagasulat. Ibibigay ko rin sa kanya ito, pagkatapos nun, kapag yung last Sunday po ng March, kukunin ko ito. Or yung, siguro mahaba na, mga kapatid, kung last Sunday, sa na lang, sa third Sunday, o sa linggo na yan, okay lang po ba yon? Sa linggo na yan, yung, di ba? Doon ko na po titignan at kung aabot na,
Ay di, ano na natin. At kung magkulang man, guguluhin ko po Sister Nita at saka Sister Auring. Dagdagan ninyo kako para makabili tayo. Amen po. Doon sa pundo natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Atin-atin lang ito, Sister Nita. Magkano na po yung binigay? 4,500. 6,000 ito plus 4,500. Ayun o, si Brother Guides ka no. Ayun o, 1,000 ka no si Brother Guides. Oh, yun. Oh. Hindi, yung bibilihin pala natin ay ano, ay medyo mahal. Medyo mahal yung bibilihin natin. Hindi mura. Medyo sumobra eh. Amen. Salamat po. Eko po magkay, pero salamat po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Ang dali nga, ano po. So, yon ang deadline po natin next Sunday po. Ibibigay ko po kay Sister Nita ito. Salamat Salamat. Sister Nits, nasa harapan mo, kuliktain mo. Yung naka-red. Yung naka-red. Nakapula na yan, singilin mo yung 500. Bigay ko na po. 6,000 po, sister. Kay sarap naman tingnan ng mga anak ng Diyos nagkakaisa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Yung love. Thank you po, thank you. Salamat sa Panginoon. Salamat po. So, pansamantala po, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito at humayo po tayo ng mapayapa. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer, kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa mga gawa mo, sa mga tagumpay na gawain ngayong umagang ito, Panginoon. Nakita po namin ang espiritu ng pagkakaisa, Panginoon. At salamat po sa mensahe mo, Panginoon, na nakapagbibigay buhay, Panginoon. Nagpapaliwanag tungkol po sa kahalagaan ng espiritu, kaligtasan, Panginoon. Lord, sa oras na ito muli, ako po bilang lingkod po, lingkod mo, nananalangin po ako sa buong pamilya ng Faith AG, Panginoon. Yakapin mo kami ng iyong pag-ibig. Patuloy na maghari sa amin ang pagkakaisa, pagmamahalan na nagmumula sa iyo. Salamat po, hindi lamang Panginoon ang mga kapatid na nandito ang pinapanalangin ko, maging yung mga kapatid na sa FB, Panginoon, at manunod sa YouTube, bless them all, Father God. Hallelujah. Maraming pong salamat. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan naman ng aming Panginoon Jesus, naming tagapagligtas. Ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah.